wala akong makitang hope, no, na makakapagpasa sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron tig 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante. No, yung sorry pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala ring alam sa technology, no? Ito po sa usapin ng paglaban sa fake news. Ano po ang nakikita ninyo? Kasi sa pag-usad ng panahon, ang impormasyon ay hindi lamang po available na sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, sa mga tabloids. Ito ay naging bukas na sa mundo ng internet. Accessible na ito through the help sa social media. Paano kaya ito ma-regulate or maagapan, masolusyonan itong pagkalat po ng fake news na pinag-aaralan ngayon ng Kongreso, Sir Jay? Unang-una ako, sinasabi ko na nga from the very start, there is no such animal as fake news, no? Maaring merong opinion, kaiba sa iyo, maaring merong impormasyon na kulang o mali, pero walang peke. Oo. Peke kasi kapag inimbento. Halimbawa, sinabi ng congressman na itong 40 vlogger o social media personalities ay mga vlogger ng Pogo, ng China, etc. etc. Yan ang fake news. Kasi hindi totoo. Gawa-gawa yung story eh. Because they have never proven na itong mga sinasabi lang vlogger ay mga bayarang vlogger. Dahil karamihan ako, kilala ko halos lahat, puro mga professional yan. May doktor, dalawang doktor, tatlo, doon sa binabanggit nila, no? Tapos may mga abogado, may mga professionals, may mga editors. In other words, unang-una, hindi rin karamihan dito, hindi rin vlogger. They are a simple critic of the present dispensation, no? Ngayon, nabanggit nila na in aid of legislation daw. Maganda yan eh. Alam mo kung totoong in aid of legislation eh. Maganda. Kaya lang, wrong timing. Unang-una, ang natitirang session day sa Kongreso ay lalabing 2 araw na lang. June 2 to June 12. 10 na lang pala. June 2 to June 12. June 13, magsisinidyan na sila. In other words, magsasara na. Magpapalit na ng bumubuo ng Kongreso at ito'y tatawagin ng 20th Congress. In other words, kahit na ipasa pa yan ng House, which is next to impossible, wala ring mangyayari kasi hindi maipapasa eh. So kung talagang didoso sila yan, dapat inumpisa nila 2022 para nang sa ganun makapasa. Ngayon, kasi importante yan, no? Ngayon, kanina na napakinggan ko yung mahabang talastasan doon. Wala akong makitang hope, no, na makakapagpasa sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron tig 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante, no? Yung sorry pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala rin alam sa technology, no? So, talagang walang patutunguhan. In other words, hindi sa nangangantyaw tayo. Kasi tingnan mo ibang kanilang layunin eh. Sabi nila, in aid of legislation, kaya nila pinapatawag yung 40 social media personalities. Maganda eh, yung plano, no? Sabi nila kasi iniimbita namin kayo para makatulong sa pagbalangkas o pagpapanday ng panukalang batas. Pero tingnan mo, number one, yung invitation nila sa social media personalities bilang resource persons. Kasi mga private individuals ito. Hindi po ito taga-gobyerno. In other words, nanghingi ka ng permiso, pwede ho ba kayong pumunta sa amin para matulungan nyo kami kasi tamad kami. Hindi kami nagre-research kahit may pera kami, may panggastos kami, no? Number two, nung hindi nagpa-unlock yung mga social media personalities, ang sabi nila, kasi nga, sabi ko nga, private sila, nagalit yung ibang congressman. To the point na nagbanta pa na kung
hindi daw sila pupunta, sa cite in contempt, patatanggal yung mga lisensya ng mga doktor, ng mga abogado, may papadispar. Hindi ko maintindihan Mag-iimbita ka ng resource person tapos babantaan mo, no? Tapos ito nga pinakapangit do sa lahat. Binansagan nila sa iba't ibang mga press statement nila na itong mga social media personalities ay mga bayaran vlogger. Wala naman silang pinapakitang ebidensya na ito yung mga binayaran ng China, ng Pogo at iba pang sindikato. Yun ang fake news. So kung mayroong fake news peddler dito, yung mga congressman. Kasi dada silang dada, wala naman silang prueba. Ngayon bukod dito, Admar, no, MJ, they violate their own house rules, no?